Hello programmers, I'm back. This is UFIDev. Previously, we tackled about my purpose on this series, explained the example app that we will learn to develop, how JavaScript codes work, code structure, alert, and console functions. If you haven't watched it yet, check nyo muna sa description ng video na to. Now, let's continue. May minodify pala ako sa web page. Instead of tasks, ginawa ko muna is ginaya ko ang example na quiz app na gagamitin nating basis para sa first to mid topics ng video na to. So, ito yung example. So, name, UFIDev, number of questions, set of questions, and then ito yung score. Ito din yung similar sa quiz app na gagamitin natin, which is yung name, number of questions, set of questions, and then score ko. Pero mamaya, ibabalik natin to sa tasks. First topic natin ngayon is comments. As time goes on, palaki ng palaki ang codes mo at nagiging complex na ang program. Kaya necessary na gamitin natin ang comments which describes what the code does and why. Pwede natin yan malagay kahit saan sa script at hindi ito nakaka-affect sa execution ng code because it will just be ignored by the engine itself. Example ng comments, meron tayong two types of comment. Ang first is single line comment which starts with a double forward slash and then yung comment mo. So for example, this is the first comment. Alert, then hello. Save. Pag-refresh natin dito, hello lang yung nababasa niya. Itong first code na to is in-ignore niya kasi naka-comment siya. Pwede din natin lagay pagkatapos ng statement. Example, nag-hello siya. Pag-refresh natin, hello. After nyan, wala na. Kasi in-ignore niya na yung comment na to. Another example is the multi-line comment, which starts with a single forward slash plus yung asterisk, and then enter, asterisk na naman, then single forward slash. Sa loob nito, pag i-enter natin yan siya, puro na yan siya comments. Pag save natin, refresh, ayan. Pag okay, walang nangyayari dito kasi naka-comment itong lahat. This is the second comment. And then, comment. Then, lagyan natin ng sa baba is alert world. Save. Pag-refresh niyan, hello. Then, world na siya diretso kasi naka-comment na siya. Hindi niya yan basahin. Next topic, variables. For JavaScript applications to work, need natin ng information or data. Example, need natin ng data ng name kasi dito, wala siyang name. Burahin natin to. To create a variable in JavaScript, it will start with a keyword let. Space, name of the variable. So, say for example, gawin natin is username. Semicolon. Ang tawag dito is variable declaration. Bali, dineclare natin ang name ng variable. So, ito na yung variable natin. Next is, lagyan natin ng data ang variable or lagyan natin ng values ang variable. Ang tinatawag dito is variable assignment. So, to do this, gawin natin is tawagin natin yung variable name, which is yung username, and then equals, then yung value ng name, single or double quote, UFIDev, then semicolon, save. Pwede natin to i-alert para makita natin siya, username. Ang in-alert natin is yung username. So, pag-refresh natin, ang laman ng username is UFIDev. Again, ito, ang let username is variable declaration. Ito namang user is equal to UFIDev is variable assignment. Itong variable na username, pwede natin itong gamitin kahit saan sa HTML or sa script natin. Say for example, lagay natin siya sa console.log username. Lagay din natin siya dito, pero save muna natin to and then right-click natin dito, inspect, and then click natin yung console. So, pag-refresh natin, first yung tinawag is yung alert username, and then nasa baba is yung console.log which is na-print niya yung nasa loob ng console.log. So, yan, UFIDev. Next is, try natin siya ilagay dito sa question mark na to. So, una, hanapin muna natin kung saan ito na-locate. Hanapin natin siya sa HTML file natin. Yan, nakikita natin siya. Dito siya sa H2 na element. So, lagyan natin siya ng ID, which is yung username dash container, and then i-copy natin to. Then, gawa tayo ng statement na document dot get element by ID.
Then, ganyan. Then, single quote, paste, then dot, inner, HTML is equal to username. Ang meaning niyan, kinukuha natin sa document yung element na may ID na username, which is ito, username container, and then palitan natin yung inner HTML niya, which is ito, sa loob, ng value na username. So, pag i-save natin yun siya, pag i-refresh natin to, UFIDEV, alert, then pag okay ko dito, console, then yung document na pinalitan natin yung value ng username container. My name is UFIDEV na siya. Alright, pwede din tayong mag-declare ng maraming variables sa isang line. Example, comment muna natin to sila, and then i-delete natin to. Mag-declare tayo ng maraming variables sa isang line. So for example, let username, comma, question, comma, number of questions. Parang ginagawa lang natin is naglagay lang tayo ng let username, let question, let number of questions. Semicolon. Parang ganito lang din ang ginawa natin pero naglagay lang tayo ng comma. Sana maintindihan ninyo. Alright, di ba kanina may variable declaration tayo and meron din tayong variable assignment. Pero pwede din natin yan siyang isabay. So, i-delete lang natin to. Let username is equal to UFIDEF. And save. Ayan, so meron tayong declaration ng variable na username and nag-assign na din tayo. So, pag save natin yan, pag-refresh, UFIDEV, and then UFIDEV, and then UFIDEV. Pwede din natin isabay ang variable declaration and variable assignment. And sa isang line lang din. For example, ito, username is equal to UFI and question is equal to are you a programmer, and then number of questions is equal to 5. Para lang din siyang naging let username is equal to UFI, let question is equal to are you programmer, and then let number of questions is equal to 5. Pwede natin siya gawing ganito kasi sabi niya dito, nag-declare siya ng variables na user, then comma na naman task, then comma na naman status. Pwede din naman natin siyang gawing multi-liner. So for example, enter, then enter. So gagana pa rin yan siya. Ang pagkabasa niya pa rin dito is isang statement pa rin kasi meron siyang semicolon dito sa dulo ng to do. Para na rin siyang naging let user is equal to UFI, let task is equal to cook lunch, and then let status of task is equal to do. Para mas maintindihan natin, isipin na lang natin na ang variable ay parang isang mailbox. Let mailbox. Para ka lang may mailbox na walang laman na nakalabel as mailbox. Pwede mo lagyan ng laman ang mailbox, same sa variables, na pwede ka din mag-assign ng different values sa JavaScript variables mo. Kunwari, may binigay si delivery man na letter. So, ang laman ng mailbox is mailbox is equal to letter. Ang JavaScript variables ay pwedeng mapalit-palitan. Similar sa mailbox, pwede mo tanggalin ang loob ng mailbox para palitan na naman ng another value. Kunwari ito, mailbox is equal to package. Itong mailbox ngayon, ang laman niya is package. Kung i-alert natin to, refresh, package na siya. Ito, ang mailbox na equals to letter, ito yung initial value niya. Pero pinalitan natin siya or reassign ang tawag from letter to package. Pwede din natin na i-declare ang dalawang variable para i-copy ang data ng first variable to the second variable. For example, Let question 1 is equal to are you a programmer? And then let question 2 is equal to question 1. Ano sa tingin nyo ang mangyayari? Alert natin, question 2, and the result is are you a programmer? bali, yung question 2 is kinopya niya lang yung value ni question 1, which is, are you a programmer? Meron din akong reminder pala. If naka-declare na kayo ng variable, hindi na ulit siya ma-declare ulit.
Example, ito, let task is equal to cook. Tapos mag-let ka na naman ng task is equal to clean. Clean. Hindi siya pwede. Kung i-hover natin siya dito, cannot declare the block scope variable tasks. Meaning, pwede lang natin siyang i-reassign ng value, pero wala na siyang let kasi na-declare na natin siya at nalagyan na natin siya ng initial value. Dapat, i-reassign lang natin ang value niya at hindi i-declare ulit. Pwede natin siya palitan ng value, pero hindi natin siya lagyan ng let. Okay? Now, dito naman tayo sa naming ng variables. May dalawang limitations sa variable names in JavaScript. Number one, variable names can only contain letters, digits, or symbol, $, and underscore. Number two, first character ng variable must not be a digit. For example, let main task, let task 1, 2, 3, let underscore task, let $task. $sign is equal to 1, underscore is equal to 0. Ayan. Pwede ito sila. Kaya lang, isa din sa mga dapat gawin as a programmer or a developer is dapat yung variable names is dapat angkop sa kung saan siya ginagamit. At itong pagkagamit ko nito, yung tinatawag dito is camel case. Ang camel case is pag marami ng characters yung variable, for example, first name, let first name, pero pwede din natin siyang gawing first name. Mas maganda yung camel case para makita natin na yung second word is name. Ang hindi naman okay na mga variable names are the following. Let 1a. Kasulat kasi dito, the first character ng variable must not be a digit. Hindi siya dapat digit. Pwede siya A, pwede siya B, pwede siya C, basta hindi siya digit. And the next one is first hyphen, then name. Hindi yan siya pwede kasi hindi ina-allow ang hyphen dito sa pag-create ng variable. Hindi rin pwedeng gamitin ang reserved names. So, maraming reserved names dito sa JavaScript and pwede nyo naman i-search kung ano yung mga list nun. And isa sa mga example is yung let na word. Let is equal to 0. Bawal yan siya. Kung basahin natin, let is not allowed to be used as a name in let or const declaration. Next topic, constants. Ang constants ay ang mga variables na hindi na nag-change. Ano sa tingin nyo ang hindi na nag-change? Ano mga values? Here is an example, const pi. Kasi 'di ba hindi na nag-change yung value ng pi. So 3.14. Yan, hindi na yan siya nag-change. So meaning, hindi na natin siya pwedeng i-reassign sa other values. So, for example, 3.100. Alert. Then, pi. Pag save niyan, pag refresh, ayan, may error tayo. Type error. Assignment to constant variable. So, hindi na siya pwedeng ma-change. Pwede natin gawin, tanggalin natin yung nag-reassign tayo ng value. Then, i-save natin. Then, i-refresh. Ayan, lalabas yung value niya. And itong value na to is hindi na to nag-change. Another example, const my name, Yuffie. So, hindi ko na siya pwedeng ma-change. So, i-alert natin. Refresh. Ayan, Yuffie. Another example is yung colors ng ating website. For example, const color black is equal to black. And const color blue is equal to blue. And then const color red is equal to red. I-alert natin siya. Yan. For example, gamitin natin yung color red. Pwede natin gawin is mag-declare tayo ng variable. So let color to use is equal to color red. Then, i-alert natin siya, color to use. Refresh, red. Then, pwede din naman natin na ayoko na sa color red. Color to use is ano na naman? Yan, blue. Blue na naman siya. Pwede din natin siyang gamitin sa numbers. So, say for example, balik tayo dun sa pi. Let num is equal to 10. Num is equal to 20 plus pi. I-console log natin si num. Alert, save. Pag-refresh, naging 20 plus 3.14 na siya. Hindi siya pwede maging pi is equal to 20 plus 3.14. Yan. Pag i-refresh natin to, ganun pa rin yung error niya. Hindi pwedeng i-assign sa kahit ano ang isang constant variable.
Summary, yung let na keyword is kung paano mag-declare and assign ng variable sa modern JavaScript. Const naman is just like let but the values assigned cannot be changed or reassigned. Lastly, variables should be named in a way that we can easily understand what's inside them. For example, meron kang first name na information, need mo siya i-store sa isang variable. Instead na task ang in-name mo sa variable, ilagay mo is first name. Para mas maintindihan din ng ibang programmers ang ginagawa mo. Next topic, data types. In JavaScript, ang value ng variables are always of a certain type. For example, let name is equal to Eufy. Itong type na to is string. For example, let grade is equal to 90. So, itong type na to ng variable is number. Let message value. Itong word na to. And pwede ko din siyang ipalitan into 143. So, meaning, from string siya na type of data, naging number. Pwede naman natin yan gawin to JavaScript and it is called dynamically typed. Example dito. So, let num is equal to 123. Num is equal to 12.345. Ang type na to is number type and it represents both integer and floating point numbers. So, pwede naman natin gamitin ang operations for numbers like multiply, add, divide, subtract. So, let's have an example here. Let num is equal to 0. Let num1 is equal to 20. Let num2 is equal to 10. Num is equal to num1 plus num2. I-console log natin ang num. Ang result nito is 20 plus 10. Ang result nito is 30. I-refresh, then result is 30. Pwede din natin i-divide. Refresh 2. Pwede din natin i-times. Ang result is 200. Meron din tayong special numeric values such as infinity, infinite, negative infinity, and none. Ang meaning ng none is not a number. For example, console.log is equal to none plus num. So, ang result nito is none. Paano naman kung ang string is i-plus sa number? Hello plus num. Pag-refresh, hello 200 siya. Hindi siya nag-add kasi pag gagamit ka ng plus operation with a string and a number, it performs concatenation. So, itong expression na to, hindi ito magpa-plus kasi meron siyang string. So, therefore, mag-concatenate siya together at magiging hello 200. Another example is not a number. Then, i-divide natin sa 2, minus natin sa 1. So, ang result nito is not a number. Pag meron kasing arithmetic operations at may string and number, itatry ni JavaScript na i-convert into a number. Pag hindi ito valid number, ito ay magkakos ng none. Next data type naman is string. A string in JavaScript must always be surrounded by quotes. For example, let name is equal to Eufy double quote, single quote, and backticks. Console natin yan lahat. Eufy, Eufy, Eufy. So, lahat is same lang. So, nakita natin dito, name is depreciated. Pwede naman natin palitan to. Username. So, bakit ginagamit yung backticks? Pwede yan gamitin para makoncatenate ng variable. So, say for example, console.log, then backticks, $, curly braces, open and close. Ito ay ginagamit para sa template strings. Username. So, dito, kunwari, hi, comma, space, then, exclamation point. So, mag-save, yan, hi, Eufy. Meaning yan, ito is, nilagay niya dito, hi, plus yung variable na ginamit natin using yung ganitong syntax kasi mas pinapabilis nito ang string interpolation compared sa gagawin nating example tulad nito. Console.log, para ma-concatenate yung dalawa, is single quote or double quote. Hindi naman yan nagmamatter. So, hi, then plus natin to, then lagay natin username, then plus na naman, yan. Bigyan natin ng quotes, pabalik, para ma-add yung
hi, ma-add nitong hi, yan, ma-add yan siya. Tapos yung username na naman, which is Yuffie, then ma-add na naman tong dito, using yung plus sign. So, hi, Yuffie. So, ganyan dapat yung result. Delete natin yan, then, i-delete natin, then, reload. Ayan, hi, Yuffie. Ganun pa rin. Pag gamitin natin yung syntax kanina na may dollar sign and curly braces, pwede din natin i-embed ang expressions. For example, alert, backticks. The result is dollar sign, bracket, then 1 plus 2. Sol.log na lang pala. Refresh, the result is 3. Ginagamit yan siya para mababasa yung expressions na ginagamit natin. Kunwari, itong 1 plus 2 para hindi siya maging string. Here is an example. Gawin natin siyang string, double quote or single quote, doesn't matter. So, result is, then ganyan, ganyan, then 1 plus 2. So, ang output nito ay ganito. So, hindi siya na-add. Kasi, ito is string siya. Hindi siya naging expression. Next data type, Boolean. So, yung Boolean, it has only two values, true or false. So, say for example, let name field, check, kunwari, true. Meaning yan, kunwari, meron kang ano dito sa website mo, meron kang form. So, na-check na or na lagyan niya na ng value yung form. So, magiging name check is true na siya. And another is programmer. Kung meron kang like checkbox doon, so pag na-check niya, is equal to true. So, for example, true lang muna natin to. So, pwede natin siyang i-log as is programmer. Then, pag check natin, yung value niya is true. Nakita niyan? So, pwede din naman na gawin natin siya as a condition. Kunwari, let is greater, so, is equal to 4, then 1. So, if yung 4 is greater than 1, meaning, yung value ni is greater is true. So, check natin, log, log, then is greater. Then, save, delete natin, then refresh. Ayan, true. Pag naman, baliktarin natin siya. So, 1 is greater than 4. Di ba? False siya. So, pag save, refresh, yan. False yung labas niya. So, yun yung Boolean data type. Next is the null value. Next is the null value. So, the special null value ay hindi belong sa any types na describe ko kanina. Say, for example, let age is equal to null. Yan yung null value. So, console.log in age, yung labas niya is null. Meaning, walang laman yung age na variable. So, meron din tayong special value undefined. And it makes a type of its own just like the null value. Which means, pag meron na tayong variable, pero wala tayong na-assign na value sa kanya. So, for example, let task. Then, i-console log na natin yan siya. Task. Pag refresh nito, undefined siya kasi wala pa tayong inassign na value para sa task na variable. Yun yung meaning ng undefined. Nice! We discussed the variables and data types. Now, meron akong challenge sa inyo programmers. Check nyo yung CodePen link sa description below and try to understand the problem and solve it with all your might. Send me your answers and I will highlight it on my next video. Thank you so much. Yun lang muna for this video. I hope you enjoyed and learned something, and stay tuned for another episode of JavaScript Basics for React Web Development. Good luck, programmers!